Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong huling Miyerkules ng buwan ng February ay magkakasama ulit tayo para muli nating purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan, sa mga tugon niya sa ating pong mga panalangin, pag-aralan po ang kanyang salita at ipanalangin natin ang mga concerns ng bawat isa. Kumusta na po kayo mga kapatid? Nawang bawat isa po ay malalakas, maayos po ang mga pangatawan, at malayo sa kahit anumang karamdaman. At sa atin po mga kapatiran na may karamdaman ngayon, ang akin pong panalangin, nawa ay ang pagpapagaling, ang kalakasan na nagbubuhat sa Panginoon ay inyo pong maranasan sa oras pong ito. Sa atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, ay atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Ang sabi po dito, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sapagkat kami ay inyo pong patuloy na pinapatnubayan, patuloy na pinagkakaloob ang amin pong mga pangangailangan. Salamat po at kami dumako na ulit sa huling Merkules ng buwan. At salamat po Panginoon sa patuloy na inyo pong itinuturo sa amin, lalo na sa buwang ito. Ito po ay ayon sa mga nakakarami ay buwan ng pag-ibig. At Panginoon, salamat po sapagkat itinuro mo sa amin, buhat sa inyo pong salita, kung ano ba ang tamang pag-ibig, paano namin ito ipapahayag sa inyo at sa amin pong kapwa. Kaya Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayon pong gabing ito, tulungan mo po kami na maunawaan ito at talagang mag-improve ang amin pong pagmamahal sa inyo at sa amin pong kapwa. Salamat po Panginoon sa oras na ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil tayo pong lahat ay nakaranas na bumili sa mga groceries, sa mga tindahan, maging sa online, di po ba? At meron po akong gustong ipaalala sa bawat isa. Ito rin po ay aking narinig. At ito po ay napakagandang paalala para daw po tayo ay maging matalinong mamimili. No po? At ang paalala pong ito ay sa lahat ng produkto, lalo na pagkain or dilata ang atin pong bibilhin, ay tingnan daw po natin ang expiration date. Ano po? Alamin natin kung hanggang kailan ito pwedeng gamitin. Sapagkat pagka hindi daw natin ito tiningnan at hindi natin ito pinansin, ay baka sa halip na makatulong po sa atin ang mga produkto na atin pong binili, ay lalo po itong makasama. Di po ba? At sa lahat po ng mga produkto na atin pong binili at bibilhin pa, ay meron po tayong isa na mapapansin. Lahat po ito ay may expiration date. Ang effectivity po nito ay may katapusan. At kahit nga atin pong lakas ang atin pong buhay, ay meron pong katapusan. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. No? Sabi dito sa verse 2a, a time to be born and a time to die. So meron po talagang expiration date din itong atin pong mga buhay. At hindi lamang po ito, maging ang lahat ng ating pong mga possessions, no, mga material ito, kahit na itong ating mga gifts, no, or kakayahan na meron po tayo, may expiration date din po 'yan. Maging ang ating pong position, ano po? Hindi tayo forever na nasa posisyon na 'yan, ano? Yan man ay mababa o ito man ay mataas. Okay? At alam nyo, knowing that reality na lahat po ay may expiration, it makes us feel sad, scared, ano po, and in denial. Kasi ayaw nating tanggapin na lahat ng bagay ay may katapusan. At kung sakaling tanggap man natin, ay pinipilit natin hanggat maaari i-delay ang katapusan. Sa gabing ito, meron pong isinulat si Apostol Pablo dito po sa 1 Corinthians chapter 13 na tanging bagay na permanente, walang expiration at ang effectivity nito ay walang katapusan. At yan po ang ating pag-aaralan sa oras na ito sapagkat kaya po ito nasulat, kaya po ito itinuro ni Apostol Pablo ay para matutunan at maisagawa ito ng mga Corinthian believers. At ngayong gabi,
Nawa sa biyaya ng Panginoon ay ito rin po ay ating matutunan at atin din pong may apply sa atin pong mga buhay dahil naniniwala po ako na mas magiging maayos ang paraan ng atin pong pakikitungo, no, sa Panginoon at sa atin pong kapwa kung alam po natin ang kakayahan na pwedeng ibigay nito sa atin pong buhay. Ngayong buwan pong ito, pinag-usapan po natin ang pag-ibig na itinuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin na mababasa natin dito sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8. Nung first Wednesday, pinag-usapan natin, love is patient. Then second Wednesday, love is kind. And then last Wednesday, pinag-usapan naman natin, love is secure. At ngayong gabing ito, mga kapatid, nawa matandaan natin at magbigay po ito sa atin ng kaaliwan at kalakasan ang panghuli na ating pag-aaralan tungkol sa pag-ibig. Ngayong gabi, titingnan po natin the power of love. The power of love. Ang kakayahan o ang kapangyarihan ng pag-ibig. Katulad ng sabi ko po last week, ang dahilan kung bakit po itinuro ni Apostol Pablo itong chapter 13 verses 1 to 13 sapagkat sa chapters 12 and 14 itinuturo dito ni Apostol Pablo ang mga kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, no? Iba-ibang gifts. Kaya nga kung babasahin po natin itong 1 Corinthians chapter 12 verses 29 to 31, ang sabi po dito, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret, but eagerly desire the greater gifts. Okay? So dito, mga kapatid, ang dahilan bakit niya tinatanong itong mga Corinthian believers, sapagkat ito nga, dahil po sa mga gifts na ito, mga kakayahan na ito, na ipinagkaloob ng banal na spirito sa mga mananampalataya, hindi nila na-handle ng ayos, no, yung paggamit nito. At nagkaroon ng division, nagkaroon ng conflicts, no, nagkaroon ng inggitan, no, sapagkat yung iba, gusto nila yung gifts na meron yung isa, no? At yung isa naman, no, nagmamalaki siya sapagkat marami siyang gifts. At dahil dito, no, sa halip na nagiging blessing sila sa community, sila po ay nagiging stumbling block, no, katitisuran. Kaya sinulat po ni Apostol Pablo itong chapter 13 para maintindihan nila kung paano magiging valuable itong mga kakayahang ito. Ano ang motivation? Ano ang dapat nasa puso nila pagka ginamit nila ito? At dito nga po, ang sabi niya sa second part nito, verse 31, sabi dito, and now I will show you the most excellent way. Okay? Ang sabi dito sa chapter 13, verses 1 to 3, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. So dito po pinalalahanan at binigyan ng babala yung mga naiinggit at yung mga nagmamalaki sa kanilang mga kakayahan na natanggap. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang value yan, walang kwenta yan. Kung hindi nyo yan gagamitin ng may pag-ibig. Kung hindi ang inyong motivation, ang dahilan bakit nyo gagawin yan ay dahil sa pag-ibig. And of course, meron po silang ibang pagkaunawa pagdating sa pag-ibig. At ang pagkaunawa nilang ito ay taliwas sa itinuturo ng Panginoon. Kung kaya't itinuro ni Apostol Pablo ano ang dapat na pag-ibig na meron sila na dapat nilang ipakita sa Panginoon at sa mga kapatiran. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, the power of love, meron po tayong tatlong katotohanang makikita. No? Kung babalikan natin itong verse 8, ang sabi diyan, love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So, gusto ko pong pansinin niyo yung salitang fails, no? Love never fails. Ang literal po na kahulugan ng salitang fails ay collapse or fall, bumagsak, no, or mawasak or masira. Ang sabi dito, love never fails. Hindi niya sinabing love does not fail, kundi
Ang sabi niya, love never fails. Ang ibig sabihin lang po nun, it will never, ever fail. Na ang kahulugan po nito, ang pag-ibig, pagka ito ay ginamit mo, pagka ito ay natutunan mo, pinag-aralan mo, at in-apply mo sa iyong buhay, hindi ka masisira, hindi ka mapapahamak. Of course, dapat yung pag-ibig na itinuro ng Biblia, hindi yung pag-ibig na tinuro at ginagawa ng mundong ito. So napakaganda po ng kahulugan nitong love never fails, no? Hindi kailanman magkukulaps, hindi kailanman masisira, mawawasak ang pag-ibig. Kaya kung ito ay iyong i-apply sa iyong buhay, malaki ang maitutulong po nito sa atin po mga relationships. Di po ba? At ang isa pa na gusto kong makita natin dito sa sinabi ni Apostol Pablo na love never fails, ang ibig niya rin pong sabihin dito, all other things will fail, but love will never fail. Kaya ang katanungan sa bawat isa sa atin, saan natin ginugugol ang ating oras, ang ating pong lakas, no? Ang ating pong mga atensyon, no? Doon ba sa mga bagay na magkukulaps, doon sa mga bagay na merong expiration date, no? Or atin pong pagsikapan, no, na matutunan at maisagawa sa buhay natin ito pong pag-ibig that will never fail. Kaya ngayong gabi, may tatlong katotohanan tayong makikita. Bakit itinuro ito ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers at bakit dapat nating matutunan ito ngayon pong gabing ito. Ang una, the power of love has the power to outlast. No? Has the power to outlast. Anong ibig pong sabihin nun? Ito ay may kakayahan, no, itong pag-ibig na ito, no, ay may kakayahan na higitan ang lahat ng mga bagay. Parang isang digmaan, no? Lahat ng mga structures, lahat ng mga weapons ay nawasak na. Lahat ng mga sundalo ay namatay na, no, pero lang sa isa, no? Ang tawag doon ay the last man standing. So ganun din po sa pag-ibig. Ano po? Dito po tinutukoy ni Apostol Pablo na yung mga kakayahan, no, katulad ng sa verse 8, sabi niya, where there are prophecies, they will cease, no? Yung mga nagpa-prophesy, no, yung nagsasabi ng mga mangyayari, no, sa kinabukasan, sa hinaharap, matatapos 'yun. Ang sabi pa dito, where there are tongues, o ito po yung speaking in tongues, ito po yung nagsasalita ng iba-ibang wika. Ang sabi dito, they will be stilled, no? Ito po ay titigil. And then sabi pa diyan, where there is knowledge, it will pass away. So yung mga kaalaman, yung pagkatuto, ito po ay mawawala. Pero ang sabi dito, love never fails. Hindi ito magkukulaps, hindi ito mawawala, hindi ito titigil. Okay? Kaya ang gustong ituro dito ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers, itong pagsikapan yung matutunan. Ito ang dapat na ipakita ninyo sa mga kapatiran, no, sa lahat ng tao, sa inyong mga kapwa. Sapagkat kung alam po natin ito, maisasagawa natin ng tama yung mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Walang inggitan, walang pagmamalaki. No? Tayo pong lahat ay magpapakumbaba. Lahat po tayo ay magiging pasensyoso. Lahat po tayo ay magiging mabuti sa ating pong mga kapwa, sa ating pong pagpapahayag, no? Paggamit ng ating pong mga kakayahan, sa ating pong pagtulong, sa ating pong paglilingkod, no po, sa Panginoon at sa kapwa po natin. At sabi nga dito sa verses 1 to 3, pagka ginamit mo lahat ng kakayahan mo ng walang pag-ibig, walang kwenta yung ating effort, walang rewards, walang praises, walang commendation from God. Pero, pagka ginamit mo nga ito ng may pag-ibig, doon meron tayong mga rewards, meron tayong commendation from our Lord. Okay? So, ang sabi dito, it has the power to outlast. No? So, kung matutunan po natin itong pagmamahal na ito, may kakayahan ito na higitan ang lahat ng mga bagay. Lalo na yung mga bagay na may mga expiration date. Ang pag-ibig, wala. So, ang una na makikita po natin under sa power to outlast, kung matutunan natin itong pag-ibig, maranasan natin ang power of love, it survives the seasons. No? Ang ibig sabihin, kahit anong panahon, no? Kahit anong henerasyon, mananatili
ang pag-ibig. Ang sabi po sa Psalm 107 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever." Okay? So dito po makikita natin, no, na tayo ay dapat laging magpasalamat sa Panginoon sapagkat yung pag-ibig niya na ipinaranas sa atin, it will last forever, no? Ito po ay hindi mauubos, hindi ito matatapos, hindi ito kukupas. Okay? At since ito ay galing sa Panginoon na binigay sa atin, no? Tayo po makakaranas din nito kung gaano man tayo katagal no mabubuhay dito po sa lupa ay may experience natin ang kapangyarihan po nito, ang kakayahan po nito. This love will survive the seasons of our lives. Bakit po? Dahil ito po ay galing sa Panginoon. Ang sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 8 at saka sa 1 John chapter 4 verse 16, God is love. Kaya ito hindi matatapos because God is eternal. At itong character na isa sa mga character ng God, no po, attributes ng Panginoon, He is a loving God, no? God is love. Kaya ito ay hindi matatapos. At habang nandito po tayo sa lupa, we will experience this. At alam po ninyo, yun nga po, kung i-apply natin ito pong mga itinuro ni Apostol Pablo about love, no? Naniniwala po ako na kung meron man tayong problema sa relationship natin ngayon, maaayos po ito. At ang atin po mga relationships ay magkakaroon po ng improvement. At yan po ang gusto ng Panginoon kung kaya't ginabayan niya si Apostol Pablo na isulat ito at ituro ito sa mga Corinthian believers at maging sa atin ngayon. So hindi lamang it will survive the seasons but it will also stand into eternity. No, it stands into eternity. Ang ibig pong sabihin, ang pag-ibig hindi lamang sa mundong ito, ang pag-ibig ay mararanasan natin hindi lamang habang buhay, no? Kundi ang sabi dito hanggang sa walang hanggan. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 25. Ang sabi diyan, "But the word of the Lord stands forever. And this is the word that was preached to you." Siguro ang tanong ninyo, nasan diyan ang love? Okay? So, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 8 at saka chapter 4 verse 16, God is love, no? At ang sabi sa John chapter 1 verse 1, maging sa verse 14, that Jesus is the word. So, ang ibig po sabihin, no? Dito sa 1 Peter chapter 1 verse 25, but the word of the Lord stands forever. So, ang Diyos ay pag-ibig. Si Jesus ang salita. At ang sabi dito, the word of the Lord stands forever. So, ang ibig sabihin, ang pag-ibig will remain forever. No? Hanggang sa walang hanggan. At doon sa binasa din natin sa Psalm 107 verse 1, no? His love endures forever. Okay, so nawa ito po ay magbigay ng kaaliwan, ng encouragement sa bawat isa sa atin. Na kung ang atin pong susubukang pag-aralan at matutunan at gawin sa buhay natin ay yung pag-ibig na iniaalok ng Panginoon, itinuturo sa bawat isa. Ang pag-ibig na ito ay hindi lang mananatili habang buhay, kundi ito'y mananatili pang walang hanggan. Nakakalungkot na hindi lang minsan kundi madalas ang pinupurso nating pag-ibig ay yung mga pag-ibig na panandalian lamang. Yung mga pag-ibig na madalas ay sinasaktan tayo, di po ba? At hindi lang sa atin ginagawa yun, no? Nakakalungkot na kahit tayo, no? Yun din ang ating pong ginagawa sa iba sapagkat hindi natin talaga nauunawaan kung ano ang tamang pag-ibig. At salamat sa Diyos dahil sa gabing ito, sa ating pag-aaral ngayon, ay itinuro sa atin ng Panginoon na ang tamang pag-ibig ay yung pag-ibig ng Panginoon. Na pagka natutunan nga po natin yan, mag-i-improve po lahat ng ating po mga relationships. At ang pag-ibig ng ito ay hindi lamang panghabang buhay, no, kundi pang walang hanggan, walang expiration. No? That is the power of love. No? This power will outlast or hihigitan pa ang lahat ng mga bagay. Kaya mga kapatid, ngayong gabing ito, kung ang Panginoon ay nasa iyong puso, may kakayahan ka na matutunan at isagawa ang pag-ibig na ito.
at may kakayanan ka din na maunawaan itong salita ng Panginoon. Itong sinulat ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers, that love never fails. Kaya, anong klaseng pag-ibig po mga kapatid ang meron tayo ngayon sa ating pong mga puso? Yan ba ay pag-ibig ng Panginoon o pag-ibig ng mundong ito? Nawa lahat po tayo ay ating ipanalangin sa Panginoon na matutunan natin itong pag-ibig na ito, because this love is powerful. It outlasts everything. Okay? Yun po ang una na makikita natin na katotohanan. Ang pangalawa, hindi lamang the power of love has the power to outlast, but it has also the power to outshine. No? It has the power to outshine. Hindi lamang higitan, kundi ang ibig sabihin ng outshine ay daigin, sakupin. So ang ibig pong sabihin nito, una, it exceeds the external, no? Mas hihigitan mo pa yung mga panglabas na ipinapakita. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Kung babalikan nga natin itong 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, lahat po ng binanggit dito na kakayahan, ito ay panglabas, no, na pagpapakita. Ang sabi dito, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. So, kung ipinapakita ko ang galing kong magsalita, no? Nakakapagsalita ako ng iba-ibang salita ng mga tao at kahit mga anghel. Pero kung gagawin ko ito ng walang pag-ibig, then I am just a clanging cymbal. Ako'y isang ingay lang, walang kwenta, no? But if you understand, no, and if you apply this love from God, no, its power will outshine anything. Okay? Kaya ang itinuturo dito ni Apostol Pablo ay huwag kang mainggit sa may mga maraming mga kakayahan, no? Sapagkat posible na sa pag-apply nila ng mga kakayahang yun, walang pag-ibig. So walang value din yun. Na kung sakaling ikaw, hindi kasing dami nung kakayahan nila, yung kakayahan mo, or yung gusto mong kakayahan ay wala sa'yo, pero one thing is sure, lahat tayong mga mananampalataya, meron pong ipinagkaloob ang Panginoon sa atin. Kaya, meron pong ipinagkaloob na kakayahan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, lagi nating ipanalangin na ma-discover natin ito, at once ma-discover natin ito, i-develop po natin. Ano? At gamitin po natin sa ating pong paglilingkod. At ang paalala parati ni Apostol Pablo, gamitin mo ito ng may pag-ibig. Okay? So, this will exceed the externals. No? Kung alam mo itong pag-ibig ng Panginoon. Kumbaga, kahit kokonti ang iyong kakayahan or kahit iisa lang ang kakayahan mo, mas malalangmangan mo sila, mas mahihigitan mo sila kung ginagawa mo ito ng may pag-ibig. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang it will exceed the external, but it enlightens the internal naman. So, ang ibig sabihin, ma-encourage naman yung ating pong puso, yung ating pong isipan na patuloy na gamitin itong kakayahang ito kung ginagawa natin ito ng may pag-ibig. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, now about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge. Knowledge puffs up, but love builds up. Okay? So, ang pinag-uusapan po dito, po ay tungkol dun sa mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Nagkakasala ba tayo? Or dapat ba itong kainin o hindi? Ang issue po dito, kung papairalin po natin ang ating pag-ibig sa ating pong kapwa, kung sila man ay nagkakamali. Of course, hindi natin ito tolerate yung kanilang pagkakamali. But we will understand them, we will help them, no? Na itama yung mali. At ang sabi niya dito, knowledge pops up, no? Yung maraming alam, no, kaalaman, ito po ay nagdudulot ng kayabangan sa bawat isa. At pagka ganun po ang nangyari, no po, masisira talaga yung mga relationships. But ang sabi dito, but love builds up. At yung love po dito, ito yung pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon. Ito yung pag-ibig na gusto natin, na gustong matutunan ni Apostol Pablo ng mga Corinthian believers. At yan din po ang
gusto ng Panginoon na matutunan natin ngayon because it builds us up, no? Pinapalago niya po tayo, ini-encourage po tayo ng pag-ibig na ito. At pagka ganun po ang nangyari, no? When we do things with love, una, natutuwa ang Panginoon. Pangalawa, the Lord will bless us. Kaya ngayong gabi, pag-isipan po natin sa atin pong paglilingkod sa church, no, or maging sa inyo pong trabaho, sa bahay ninyo, sa inyong pong community, sa school. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ano po? So hindi lamang ito sa church, no, kundi kahit saan tayo, no, do everything for the glory of God. So observe po natin pong mga sarili. Do we do things because of love? Sa CGBC Satellite, ano po? Meron po tayong mga pinilapan para makasali po tayo sa gawain or sa ministry ng CGBC Satellite. Let us check our hearts, no? Bakit po natin ito gagawin? At napakahalaga po na ang maging motivation natin ay dahil sa mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang kanyang gawain, mahal natin ang ating pong kapwa. Kaya tayo mag-i-involve. At tingnan po natin, obserbahan po natin how the Lord will be pleased and how the Lord will bless us individually and bless our church pagka ginawa natin lahat ng mga bagay na ito ng may pag-ibig. Okay? So yun po ang pangalawang katotohanan na makikita po natin tungkol po sa power of love. First, the power of love has the power to outlast, and then it has also the power to outshine. And then ang pangatlo, it has also the power to overcome. No? It has the power to overcome. Ito po ay may kakayahan, kapangyarihan na talunin. Alin o ano ang tatalunin ng pag-ibig? Ang una, it has the power to fix conflicts, no? When you are living with God's love, no? Pagka natutunan natin ang pag-ibig ng Panginoon, ito ang nagkokontrol ng ating pong puso, ng ating pong buhay, lahat ng mga conflicts po natin, lahat ng mga problema natin sa ating pong mga relationship, maayos po ito. Bakit po? Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ang nag-ayos ng relationship natin sa Kanya, no? Balikan ulit natin yung John 3:16, no? Bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit tayo hindi na mapapahamak, no? Bakit pumunta dito ang Panginoong Hesukristo? Bakit sa pagsampalataya lang sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Why? Sabi doon, for God so loved the world, no? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, naayos ang atin pong problema sa Panginoon. Yun pong putol na daan papunta sa Panginoon ay nagkaroon ng tulay dahil po sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, na kung sino man ang sasampalataya doon, mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, naayos yung ugnayan, yung relationship natin with God, for sure, for sure, anuman ang mga problema natin, mga conflicts natin, sa ating family, sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating pong trabaho, sa mga office mates, sa ating pong boss, gagabayan tayo, tutulungan tayo ng Panginoon na maayos po ito. I remember when I was in elementary, nakilala ko na ang Panginoon. Pero, nagkagalit kami nung aking kaklase. Nag-away kami, nagsuntukan kami. Pero after that, kinonvict ako ng Panginoon. Ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay nag-aaral na ng salita ng Panginoon. Dapat hindi na ganyan ang ugali mo. Yun po yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa akin, sa aking pag-iisa. So hindi po talaga umapakali, magpapasko nun, Christmas party namin. Talagang inudyukan ako ng banal na spirito na makipag-ayos, makipagbati dun sa aking kaklase. At sa biyaya ng Panginoon, ako ay lumapit at ako ay nakipagkamay, ako ay humingi ng sorry at kami nagkapatawaran.
At ako'y tuwang-tuwa, no? Sapagkat alam ko na hindi ako yun, no? Alam ko na kumilos ang Panginoon, hindi lang sa akin, kundi sa Kanya. At simula nun, talagang tinutulungan ako ng Panginoon na maging pasensyoso sapagkat ganun nga po ang ugali ko noon. No? Pagka po ako ay inaway o ako ay ginalit, ay talagang gaganti at gaganti ako. Pero mga kapatid, when you experience the love of God, when you learn the love of God, you will experience its power. And that power has the power to overcome. It will fix your conflicts. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hindi ko po alam kung kayo ay may mga kaaway, no? Kayo ba ay may mga hindi pagkakaunawaan, no? Again, sa inyong family or sa trabaho, meron ba kayong ka-conflict doon or sa school? Bilang mananampalataya sa gabing ito, ayaw ng Panginoon na manatiling ganon ang ating pong mga relationships. Gusto ng Panginoon ayusin ito. At maaayos lang natin ito mga kapatid through the power of God's love. Kaya nawa ipanalangin po natin that we will be able to fix those conflicts through the love of God. Okay po? And then ang pangalawa at ang panghuli na may experience natin, no, sa kakayahan ng pag-ibig, hindi lamang to fix the conflict but to forgive the culprit, no? To forgive the culprit. Ang sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 12, hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Okay? So dito mga kapatid, yung galit, no, pag pinanatili mo yan, no, ay lalong lalagablab, lalong madadagdagan yung galit. Lalo na pag hindi mo yan inayos, ano? Hindi mo yan sinetel, no? Lalalim yan. At pagka yan ay napuno na, ay hindi po maganda ang madalas na kinakalabasan nito. Kaya may paalala si Haring Solomon sa mga ganitong klase na dinadala po natin. No? Ang sabi dito, hatred stirs up dissension but love covers over all wrongs. So tayo po ay nagpapatawad. No? Tayo po ay inaayos natin yung ating po mga conflicts at saka dito, we forgive the culprits or we forgive those people who hurt us. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, wala na yung pagganti. No? Kasi ganun po ang ano pagka hindi mo kaya magpatawad, ang iniisip mo lagi ay gaganti. At yung pagganti mo dapat mas matindi kaysa dun sa ginawa sa'yo. Ang nakakalungkot po sa pagka pinanatili natin itong galit sa ating pong mga puso, no? I do not know if you heard this, pero doon sa article na nabasa ko, kung hindi mo papatawarin yung mga tao na nakasakit sa iyo, para ka daw isang tao na uminom ng lason tapos ang ina-expect mong mamatay ay yung katabi mo. Okay? Ang ibig pong sabihin, hindi makakabuti sa iyo, no? Kung hindi magpapatawad. At magagawa lang natin yan, mga kapatid, when we experience the power of God's love. Hindi natin kayang magpatawad sa ganang lakas lang natin, no po? Sa ganang kaalaman natin, no? Sapagkat ang isinisigaw ng ating pong puso, ng ating pong sistema, ng ating pong nature ay gumante, no? To get even. Pero ang sabi ng Panginoon, you forgive as I forgave you. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, napakahalaga na matutunan po natin ito. Maunawaan natin that love never fails. Love never expires. Love never collapses. Sapagkat ito po ay galing sa Panginoon. It will never end. It will remain forever. When we experience the power of love, we will see that it has the power to outlast, to outshine, and to overcome. At mga kapatid, sa panahon natin ngayon, no, na talagang punong-puno ng galit ang mga tao sa mga korupsyon, sa kasamaan ng sanlibutan ito, may pag-asa na maayos po itong mga ito. At yun ay pag naranasan natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. At tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, tayong mga nakakilala sa Panginoong Hesukristo, tayo mga tagasunod niya, na nakaranas ng kanyang pag-ibig sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Nawa ito ay ating ipakita
ipamuhay sa araw-araw po natin na pakikisalamuha sa mga taong ito. Sapagkat itinuro ito, ipinaranas ito sa atin para magkaroon ng kaayusan ang pamumuhay po natin sa mundong ito. Salamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng ang lahat ay may katapusan, ang pag-ibig na kanyang ibinigay sa atin ay pangwalang hanggan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Tunay po ng pag-ibig ninyo ay kamangha-mangha. Ang pag-ibig ninyo ay walang hanggan. Hindi namin kayang ipaliwanag. Pero salamat po na sa kabila na kami ay karapat-dapat na hindi bigyan, hindi pagkalooban ng pag-ibig mo. Pero dahil sa ikaw ay Diyos ng pag-ibig, ipinaranas mo po sa amin. Lord, tulungan mo kami na matutunan ito at ito ay amin pong ipahayag sa lahat ng mga nakakasalamuhan namin sa bawat araw. May pakita namin, may paramdam namin sa kanila ang pag-ibig na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po at nawa ay patuloy na tulungan mo kami na matutunan pa ang pag-ibig na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.